taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. OMG, ito na kaya ang simula ng pagkasibak na po nitong Uniteam or Uniteam No More, mga kababayan. Sapagkat ngayon po ay mayroon na pong kumakalat at umuhugong na mga balibalita sa mga gilid-gilid na nag-meeting na raw po di umano. Ito pong si former President Gloria Macapagal Arroyo at former Vice President PP Lini. Mga kababayan, kasama pa dyan sila Senator Tito Soto at Senator Bongo, kasama naman ang ating mahal na Tatay Digong. Ano po sa tingin ninyo mga kababayan? Ito na ba ang umpisa ng katapusan? Well, titingnan po natin mga kababayan kung ano po ang magiging development sa mga susunod na mga araw na darating. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Mga kababayan, hindi po lingid sa ating kaalaman ang masyadong pagpapahirap ng pagtaas ng ating mga bilihin. Pangunahin na nga po dyan itong ating pangunahing pagkain na which is ang bigas. Na ito po ay ipinangako ni Pangulong Marcos noon ng kasagsagan ng eleksyon na maaari nga pong maging 20 pesos ang per kilo. Imbes po na bumaba or maabot ma lang ang 20 pesos, ano po ang nangyari? Hindi po nagkaganon, mas tumaas pa po. Dito natin mapapansin, kabayan, na talagang malayo po ito doon sa mga nagdaang mga pangulo na talaga namang mga ekonomista. At yan nga po ang isa sa ekonomista, ito nga pong si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, kabayan, ano po ang nagiging implikasyon nito at naging kamiting daw di umano itong dati namang Vice President na si VP Lini nga po. Sa ating pong re-reactionan na video ngayon, matama natin pakinggan kung ano ang katotohanan patungkol nga po rito. Ito po ay manggagaling kay General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Nako, parang may niluluto sa politika. Bakit? Kumakalat ngayon ang mga pictures o balita tungkol sa meeting ni former President Duterte with former President GMA. Kasama si former Senator Soto at Senator Bongo. Isang meeting yun. Tapos, sa isang meeting naman, si former President Gloria Macapagal Arroyo at saka si former Vice President Leni Robredo. Kumakalat yung mga pictures. Nako. Okay. So, anong ibig sabihin nito? So, atin lang pulsuhan. May niluluto ba sila? Bilang na ba ang araw ng PBBM Liza tandem? Bago sagutin ni General Macanas yan, ako magbibigay ako ng paunang opinion dito. Hindi naman po mag-iipon-ipon yang mga yan or magmi-meeting ng magmamaritisan lang. Tandaan po natin, mga matataas pong tao yan sa ating bansa. So, nabasa ko yung news tungkol sa meeting ni former PGMA at Vice President Leni Robredo dito sa Metro Manila. Parang get together lang. Common friend ang nag-imbita. Usap-usapan. So, was this a simple meeting? O talagang mayroong nagplaplano? Alam nyo, marunong itong si PGMA. Veterano na ni sa politika. Small but terrible. Panahon pa sa kanyang tatay, former President Diosdado Macapagal, sumasama na yan hanggang
yan, pumasok sa politika. Ano bang unang naging pwesto ni PJ May? Nagsenador ba? Yes, General Macanas. Nag-number 1 senador pa yan dahil tandang-tanda ko pa nung bata pa ako. Isa yan sa paborito ng aking mga tsuhin at mga tsahin. Hindi ko na maalala eh. Senador, and then Vice President, tapos biglang napatalsik si Erap, naging presidente, and then tuloy-tuloy na yan. Matagal-tagal din nanungkulan. So, very wise itong si PJ May. Now, kung wise si PJ May, di mas wise si Tatay Digong. Okay? So, dalawang wise nagsama na. So, ano yung posibilidad na pwedeng may niluluto sila something pagligwak dito sa PBBM Liza Tandem? Unahin natin si former PJ May. Napahiya siya ng gusto nung ikudita siya, nung i-demote siya ni Speaker Martin Romualdez. Hindi man lang siya kinausap, base lang sa haka-haka, biglang dinimote, senior deputy speaker, naging ordinary ko na lang. Masakit yun. For a veteran politician like Jemmy, hindi niya yun basta-basta papalampasin. Although, naging tahimik lang siya, kalmado, kaya lang ang number 1 nag-react, ang kanyang BFF, si BP Inday Sara. Kaya, nagkaroon na ng hidwaan, Sara Romualdez, kaya lumabas yung word ngayon na tambaluslos. So, meron bang rason itong si PJ May na didistansya na sa unit team at magplano na ng something against PBBM Liza? Palagay ko, meron. Plus, itong nakikita niya na, alam mo, economist itong si PJ May, itong price ceiling, basta ekonomista, alam nila ang masamang epekto. Kung yun ngang UP School of Economics Professor Maria Cielo Magno na USEC Undersecretary ng Finance, hindi niya na nakontrol yung sarili niya. Nag-post na siya ng social media yung masamang epekto ng price ceiling ng rice because it will only result to rice shortage. Economist yun. So I'm very sure itong si PJ May, dahil economist yan, nakikita niya something bad is happening in our country. Plus alam niya yung smuggling, hoarding. Hindi na yan baguhan itong si PJ May. So, analysis ko lang ito, opinion ko lang. There is a possibility na gumagalaw na itong si PJ May. Hindi na siya makahintay ng 2025 o 2028. Ngayon na! Seize when the opportunity is there. Strike when the iron is hot. Kasi umiinit na ang dugo ng taong bayan sa nangyayari sa administrasyon ngayon. Itong bigas, tapos may price cap, tapos tumataas na naman, pati sibuyas, tumataas ulit. Tapos import na naman ng bigas, 5 years, mag-i-import tayo sa Vietnam. Kamatis, tumataas na ngayon. 300 na raw ang 1 kilo. At yung bigas, maabot na yata ng 50 to 60. Naku po. Okay, punta na naman tayo kay PRRD. Very wise to. Hindi mo, kung sa chess player pa, napakamaro ang Tatay Digong. Last year, gustong-gusto niya, nakakandidato na si Mayor, then Inday Sara, na magpresidente. Laking kanyang frustration dahil pumayag si Mayor Sara na nagkandidato lang ng Vice President. Nangunguna si Mayor Sara sa mga surveys. Biglang pumayag na nag-VP. Ito namang si BBM,
according to Senator Amy Marcos, happy na sila kung maging Vice President itong si Bongbong Marcos na ang kanyang presidente si Sara. Yun ang pagkasabi ni Senator Amy. Biglang nabago. Kaya malaki ang hinanakit ni Tatay Digong sa pangyayari. Kaya nga hindi niya in-endorse si PBBM. Walang pagtaas ng kamay. Although yung PDP laban, yung partido niya, nagsuporta na rin dahil nandyan na yung anak niya sa Unity. But kung si Tatay Digong ang inyong... Kung ako si Tatay Digong, o gusto ko, yung anak ko magpresidente na. Bakit pa ako maghintay ng 2028 kung ngayon parang po pwede na? Diba? So, yun ang mga scenarios na baka posible may niluluto. Bakit nagkaroon ng ganyan na I don't know kung alin ang nauna. September 6 yung meeting ni PGMA at Leni Robredo dito sa Manila. Yung kay PJ Sana nga, General Macanas, maluto na yan para itong mga tambalos-los na mga vlogger na mga ensaymada tuluyan ng magutom. at PRRD naman, hindi ko nakuha kung anong pitsa, paki-comment na lang. Nandun si former Senator Tito Soto. So, mga leaders. So, ano sa tingin nyo? Napapanahon na ba na patalsikin ang PBBM Lisa Tandem? Comment nyo kayo. Kung ako ang inyong tatanungin, may honest opinion, kung pwede, huwag muna. Bigyan pa natin ng sapat na panahon. More than 1 year pa naman lang Ako, nakakapagpasensya pa ko hanggang 2025. Maka 3 years muna. After naka 3 years na siya at wala pa ring pagbabago at lumalala ang sitwasyon sa ating bansa, ibang usapan na yun. Kaya, sana, ordinaryong get-together lang yun, yung pag-iikot ni PGMA, meeting sa opposition, Robredo, meeting sa administration kasi considered administration supporter si former President Duterte kasi nandyan yung anak niya as Vice President. So, yun ang aking analysis, reaction. Kayo, depende na rin sa inyo kung ano ang inyong pananaw. I-comment nyo na lang. Basta, kasi pag hindi niya masibak, matadyakan, mapaalis yung bad influence, delikado po ang mangyayari sa administrasyon ito. Maraming salamat sa iyo, General Macanas, sa pagpapahiram naman ng iyong video. Thank you guys, sa hindi pa mo nakapag-support kay General Macanas, pakisubscribe nyo po ang kanyang channel, The General's Opinion. Muli, ito si Baymar Channel. Ang una sa lahat, nagpapasalamat po sa Diyos at sa inyo po dyan na walang sawang sumusuporta kay General Bantag at sa akin na rin. Sa mga sulit na nananalangin para po sa kaligtasan ni General Bantag, sa lahat po sa inyo dyan, kung galit po kayo sa droga, ano pa ang inintay nyo? Magbantag ka. At always Pilipinas. Bye-bye po.